Kapatid, may tanong ako sa'yo. Ilang beses ka nang nag-isip kung may gusto ba talaga siya sa'yo o friendly lang? Ilang gabi mo nang iniisip ang bawat sulyap, bawat ngiti at bawat simpleng kilos niya at sinasabi mo sa sarili mo, may ibig bang sabihin yun o baka ako lang ang assuming? Ngayon, isipin mo ito. Paano kung mali ang iniisip mo? Paano kung matagal na palang halata ang nararamdaman niya pero hindi mo lang nabibigyang pansin ang mga palatandaan? At paano kung habang nag-aalinlangan ka, unti-unti nang nawawala ang pagkakataon? Kapatid, huwag kang mag-alala. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 7 malinaw na palatandaan na ikaw ang lihim niyang crush. At hindi lang ito mga hula. Ihahalo natin ang karunungan ng mga Stoic para maintindihan mo hindi lang ang kilos niya, kundi pati kung paano ka dapat kumilos bilang isang lalaki. Pero bago tayo magsimula kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe dahil sa channel na ito, tinutulungan kitang maging mas matibay, mas mahinahon at mas totoo sa sarili mo. Palatandaan 1. Nahuhuli mong nakatingin siya ng matagal. Kapatid, hindi lahat ng tingin ay pareho. May tingin na simpleng respeto lang. May tingin na dala ng curiosity. Pero kapag nahuli mong paulit-ulit siyang nakatingin sa'yo, lalo na kapag hindi niya alam na nakikita mo siya, malaking senyales iyon. Naaalala ko si Ryan, isang simpleng estudyante. Hindi siya gwapo, hindi rin mayaman. Pero tuwing nasa klase, napapangsin niya na si Anna, isang taimik pero matalinong kaklase, ay palaging nakatingin sa kanya. Sa una, inisip niya na baka may dumi sa mukha niya o baka may kakaiba siyang ginagawa. Pero habang tumatagal, napansin niyang kiba ang tingin. Hindi ito mabilis na sulyap. Ito'y titig na parang may gustong sabihin. Sabi nga ni Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Ang mga mata kapatid ay salamin ng kaluluwa. Kapag may gusto ang isang tao, hindi niya ito laging kayang sabihin sa salita, pero nakikita mo ito sa paraan ng kanyang pagtititig. Kaya kung nahuhuli mo siyang nakatingin ng matagal, na para bang gusto niyang magsalita pero nahihiya, huwag mong baliwalain. Hindi aksidente iyon. Isa yan sa pinakaunang palatandaan na ikaw ang lihim niyang crush. Palatandaan 2. Laging may paraang para makipag-usap. Kapatid, mapapansin mo ito. Kahit simpleng bagay, hahanapan niya ng dahilan para makausap ka. Hindi dahil kailangan niya ng sagot, kundi dahil gusto lang niyang maramdaman ang presensya mo at marinig ang boses mo. Halimbawa, si Carlo, tahimik lang siya sa opisina pero napansin niya na si Jenny, office mate niya, palaging may tinatanong na kay Carlo lang pwedeng itanong. Carlo, paano ba ito ay format? Kahit pwedeng i-google. Carlo, meron ka bang extra pen? Kahit kita niyang may 3 ballpen sa mesa ni Jenny. Sa una, natawa si Carlo. Parang walang sense. Pero nung tumagal, naintindihan niya. Hindi ang ballpen ang habol, kundi ang koneksyon. Sabi ni Epictetus, we have 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak. Ang mga bubig kapatid. Kapag ang isang babae ay palaging naglalapit ng usapan sa'yo, hindi dahil wala siyang magawa. Nakikinig siya, gusto niyang makilala ka, at gusto niyang makasama ka sa kahit maliliit na sandali. Kapatid, isipin mo ito. Sa dami ng taong pwede niyang lapitan, bakit ikaw? Sa dami ng oras sa isang araw, bakit palaging may pagkakataon na ikaw ang gusto niyang makausap? Dahil may nararamdaman siya. At iyon ay isa sa pinakatapat na palatandaan na ikaw ang lihim niyang crush. Palatandaan 3. Hinahanap-hanap ang presensya mo. Kapatid, hindi lahat ng tao ay ramdam ang pagkawala ng isa. Pero kapag may isang babae na
Parang hindi kumpleto ang araw kapag wala ka. Malaking senyales iyon na espesyal ka sa kanya. Mapapansin mo ito sa mga maliliit na kilos. Yung tipong hahanapin niya ka kapag absent ka. O bigla niyang babanggitin na, bakit parang ang tahimik kanina kasi wala ka? Kwento ko si Adrian. Regular siyang kasama ng barkada tuwing Sabado. Napansin niya na tuwing wala siya, laging nagtatanong si Lara, darating ba si Adrian? Kapag nandun siya, mas masaya si Lara, mas madaldal, mas buhay ang grupo. Pero kapag wala, balik ito sa pagiging tahimik. Sa una, inakala ni Adrian na coincidence lang. Pero nung taulit-ulit na mangyari, malinaw na. Hinahanap ni Lara ang presensya niya dahil iyon ay palatandaan na ikaw ang lihim niyang crush. Palatandaan 4. Interesado siya sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Kapatid, ang turay na interes ng isang tao ay makikita sa atensyon na ibinibigay niya. Kung seryoso siyang may nararamdaman para sa iyo, mapapansin mong bigla siyang nagiging interesado sa mga bagay na mahalaga sa iyo, kahit dati ay wala siyang paki. Kwento ko si Martin, isang photographer na hilig kumuha ng larawan ng kalakasan. Hindi na inaasahan na may makaka-appreciate nito dahil para sa karamihan, boring at mahirap. Pero napansin niya na si Clarice, isang kaibigan nilang madalas kasama, biglang nagtatanong tungkol sa kamera, lente at settings. Sa una, tingin ni Martin, simpleng usira lang yun. Pero kalaunan, sumama siya kay Clarice sa photoshoot kahit tirik ang araw at maputik ang daan. Nung tanungin niya kay Martin kung bakit siya sumasama, ngumiti lang siya. Gusto ko lang malaman kung bakit mo sobrang gusto ito. Kapatid, hindi iyon maliit na bagay. Dahil ang isang tao na seryosong may gusto sa iyo, hindi lang siya interesado sa itsura mo o sa presence mo. Interesado siya sa mundo mo, sa mga bagay na bumubuo sa iyo, sa mga hilig mo, sa mga pinapahalagahan mo. Sabi ni Marcus Aurelius, the things you think about determine the quality of your mind. Your soul takes on the color of your thoughts. Kapag ang isang babae ay pinipili na i-align ang isip niya sa mga bagay na iniisip mo, ibig sabihin, ikaw ang mahalaga sa kanya. Dahil gusto niyang mas makilala ka, hindi lang sa labas, kundi pati sa loob. Isipin mo nito, kapatid. Kung mahilig ka sa musika, mapapansin mong bigla siyang nagtatanong kung anong banda ang gusto mo. O baka marinig mong pinapakinggan niya ang playlist mo. Kung mahilig ka sa sports, bigla siyang magtatanong tungkol sa rules kahit wala siyang alam. At kung mahilig ka sa pagbabasa, mapapansin mong gusto niyang hiramin ang librong hawak mo. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap, ito ay tungkol sa pagsisikap. Kapag may gusto siya sa'yo, natural lang na gustuhin niyang pasukin ang mundo mo para mas maintindihan ka. At iyon, kapatid, ay isa sa pinakamatibay na palatandaan ng lihim na damdamin. Ngayon, baka sabihin mo, baka friendly lang siya at gusto niya lang makibagay. Totoo, may ganun. Pero ang pagkakaiba, makikita mo sa consistency. Ang taong friendly, panandali ang interesado. Pero ang babaeng may nararamdaman, hindi lang interesado, invested siya. Hindi lang siya nakikinig para may masabi. Nakikinig siya dahil gusto niyang maging bahagi ng kwento mo. Kapatid, isipin mo ito. Sa isang mundo kung saan karamihan ay abala sa sarili nilang buhay, bihira ang taong maglalaan ng oras para makisali sa hilig ng iba. Kaya kung may isang babae na pinipili ang gawin iyon para sa iyo, malaking posibilidad na ikaw ang lihim niyang crush. Palatandaan 5, nag-iiba ang kilos niya kapag ikaw ang nasa harap. Kapatid, isa ito sa pinakamatibay na senyales na hindi mo dapat baliwalain.
Ang isang babae na may lihim na damdamin sa iyo ay hindi kayang itago ang pagbabago ng kanyang kilos kapag ikaw mismo ang kaharap niya. Kahit pilitin niyang maging normal, kusa pa ring lumalabas ang kakaibang energy kapag nasa paligid ka. Kwento ko si Jerome. Sa barkada nila, si Ana ay kilalang kalmado, tahimik at halos hindi nagsasalita. Pero tuwing darating si Jerome, nag-iiba siya. Bigla siyang nagiging masigla, mas madaldal, at kahit maliliit na biro ni Jerome ay pinagtatawanan niya ng sobra. Napansin ng barkada na parang ibang tao si Ana kapag nandoon si Jerome. Sa una, inakala ni Jerome na baka trip lang ni Ana, pero nang paulit-ulit na mangyari, na-realize niya, hindi normal na mag-shift ng ganong kalaki ang kilos ng isang tao kung wala itong malalim na dahilan. Kung minsan naman, kabaligtaran. Halimbawa, si Carla, na kilalang maingay at palakawa. Pero tuwing kaharap niya si Paulo, bigla siyang nagiging tahimik, nahihiya at hindi makatingin lang diretso. Minsan nahuhulog pa ang hawak niya o kaya hindi niya alam kung saan ilalagay ang kamay niya. Ang ganitong kilos, kapatid, ay hindi aksidente. Yan ang epekto ng pagkakaroon ng damdamin na hindi niya masabing direkta. Sabi ni Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." At dito, ang reaksyon niya mismo ang nagsisiwala ng katotohanan. Ang katawan niya ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa kanyang bibig. Kapag ikaw ang kaharap niya, nagbabago ang kilos niya dahil hindi niya kayang itago ang nararamdaman. Mahalagang tandaan mo ito, kapatid. Ang tao, kahit gaano kagaling magpanggap, may mga pagkakataon na hindi kayang kontrolin ang body language. Kaya kung mapapansin mong iba ang kilos niya kapag ikaw ang nasa paligid, masyadong masaya, masyadong tahimik, o masyadong conscious, yan ay senyales na ikaw ang dahilan ng pagbabago. At ito ang dapat mong bantayan, consistency. Kung sa lahat ng tao ay relax siya, pero sa iyo lang siya nag-iiba, malinaw na hindi iyon coincidence. Kapag ang presensya mo ang nagdudulot ng shift sa kanyang ugali, malinaw na may lihim na damdamin siya para sa iyo. Kapatid, tandaan mo, ang mga salita ay madaling itago, pero ang kilos, mahirap. At kung nagbabago ang kilos niya kapag ikaw ang kaharap niya, huwag mo nang baliwalain. Isa ito sa pinakamatinding palatandaan na ikaw ang lihim niyang crush. Palatandaan 5, naaalala niya ang maliliit na detalye tungkol sa iyo. Kapatid, alam mong espesyal ka sa isang tao kapag ang mga bagay na akala mo'y maliit at walang halaga ay hindi niya nakakalimutan. Ang babaeng may lihim na damdamin sa iyo ay parang may sariling archive sa isip niya. Lahat ng sinabi mo, kahit isang beses lang, ay naitatala. At hindi lang niya ito basta iniimbak. Ginagamit niya ito para ipakita na pinapahalagahan ka niya. Isang example si Carlo. Nung una, nabanggit lang niya sa chat na mahilig siya sa kape na walang asukal. Nakaraang isang buwan, nagulat siya nang biglang dumating si Mia sa opisina. May dala-dalang 2 tasang kape. Nang inabot niya ito kay Carlo, ngumiti siya. Walang asukal gaya ng gusto mo. Para kay Carlo, maliit na bagay iyon. Pero napaisip siya, paano niya naalala gayang minsan ko lang nabanggit? Doon niya na-realize na pinapakinggan siya ni Mia, hindi lang ng tenga, kundi pati ng puso. Palatandaang 9, madalas kang purihin sa paraang iba sa lahat. Kapatid, ang papuri ay parang salamin. Pinapakita nito kung ano ang totoong nakikita ng isang tao sa iyo. Ang isang babae na may lihim na damdamin, hindi lang basta nagbibigay ng generic na compliments na ibinibigay niya kahit kanino. Kapag ikaw ang kausap, mas malalim, mas personal, at mas madalas. Kwento ko si Kevin. Sa opisina nila, marami naman siyang kasama. Pero napansin niya na si Mia, laging may nakikitang kakaiba sa kanya. Kapag bago ang polo niya,
bagay sa iyo yung kulay, mas lumalabas yung tindig mo. Kapag may na-accomplish siya sa trabaho, gusto ko kung paano mo inayos ang linis ng execution mo. Sa una, inisip ni Kevin na friendly lang si Mia. Pero habang tumatagal, na-realize niyang siya lang ang laging pinupuri nito. Hindi lang sa itsura, kundi pati sa karakter at kakayahan niya. Mahalagang pansinin mo, kapatid. Iba ang puri ng babaeng may damdamin. Nakikita niya ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Habang ang karamihan ay nakikita lang ang obvious, siya ay nakapokus sa maliliit na detalye na nagpapakita ng paghanga. At hindi lang yun, madalas niyang inuulit para siguradong maramdaman mo. Sabi ni Seneca, "We should every night call ourselves to account. What virtue have I shown today?" Kapag ang isang babae ay palaging nakikita at pinapansin ang virtues mo, iyong mga simpleng bagay na mabubuting ginagawa mo, malaki ang posibilidad na ikaw ang laman ng isip niya. Hindi lahat ng tao ay nagbibigay halaga sa kabutihan ng iba, pero siya, ikaw ang nakikita niyang positibong halimbawa. Kapatid, isipin mo rin, maraming tao ang marunong sumabi ng ang ganda mo o ang pogi mo. Pero kapag ang papuri ay tumatama sa mas malalim na bagay, kung paano ka magdesisyon, kung paano ka magpursigi, kung paano ka magdala ng sarili, iyan ang klase ng admiration na hindi nabibigay ng basta-basta. Kaya kung napapansin mong palaging may papuri siya para sa iyo at iba ang lalim ng mga salitang ginagamit niya, huwag mo nang ipagkamali na simpleng kabaitan lang yun. Isa yun sa pinakamalinaw na palatandaan na ikaw ang lihim niyang crush. Palatandaan 10. Iba ang titig ng kanyang mga mata. Kapatid, sabi nga nila, ang mata ay bintana ng kaluluwa at wala nang mas matapat na palatandaan ng lihim na damdamin kaysa sa palaan ng pagtitig niya sa iyo. Hindi ito basta sulyap na mabilis. Hindi rin ito simpleng tingin ng respeto. Ang titig ng babaeng may lihim na crush ay may lalim, may init at may kasamang mensahe na hindi kayang ilabas ng bibig. Kwento ko si Alan. Sa opisina, tuwing may meeting, napapansin niyang palaging nakatingin sa kanya si Joyce. Hindi naman lantaran, pero kapag nahuhuli niya, hindi agad inaalis ni Joyce ang tingin. Parang may gustong sabihin. Nang minsang nagtanong si Alan kung bakit siya nakatitig, ngumiti lang si Joyce at umiwas. Doon niya na-realize, hindi kailangan ng salita para maintindihan ng mensahe. Minsan makikita mo ito sa simpleng sandali. Halimbawa, nasa gitna kayo ng tawanan ng barkada. Habang nagtatawanan ng lahat, mapapansin mong siya nakatingin lang sa iyo. Hindi dahil hindi siya natatawa, kundi dahil mas interesado siyang makita ang reaksyon mo kaysa sa biro ng iba. Sabi ni Marcus Aurelius, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Ang damdamin ng tao ay lumalabas sa mata niya. Kapag ikaw ang laman ng isip niya, natural na ikaw din ang magiging focus ng kanyang titig. Kaya kapatid, tandaan mo, ang salita ay pwedeng kontrolin, pero ang mata, mahirap itago. Kung nakikita mong iba ang titigan niya sa iyo, mas mahaba, mas malalim at may kasamang ngiti o kaba, iyan ang huling matibay na palatandaan na ikaw ang lihim niyang crush. Recap at pagsasara. Kapatid, natutunan mo na ngayon ang 7 palatandaan na hindi mo dapat baliwalain. Una, nahuhuli kang nakatingin ng matagal. Ikalawa, palagi siyang may paraan para makipag-usap. Ikatlo, hinahanap-hanap niya ang presensya mo. Ika-4, interesado siya sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Ika-5, nag-iiba ang kilos niya kapag ikaw ang harap. Ika-6, naaalala niya ang mga maliliit na detalye tungkol sa iyo. Ika-7, binoprotektahan ka niya sa maliliit na paraan. Ika-9, lagi siyang may paraan para malapit sa iyo. Ika-9, madalas kang purihin sa paraang iba sa lahat. At ika-9, makikita mo ang lahat ng iyon sa titig ng kanyang mga mata. Kung 2 o higit pa sa mga palatandang ito ang consistent mong nakikita, malaki ang posibilidad na ikaw ang lihim niyang crush. Pero kapatid, tandaan mo, gaya ng itinuro ng mga Stoic,
Huwag mong gawing batayan ang iyong halaga ang nararamdaman ng iba. Ang tunay mong halaga ay nakaugat sa kung paano kang mamuhay bilang isang matibay at kagalang-galang na lalaki. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo, kapatid, alin sa mga palatandaang ito ang naranasan mo na at nasaang parte ng mundo ka ngayon, dito ba sa Pilipinas o abroad? Ibahagi mo sa comments para makilala ka rin ng ating komunidad. At kung marami kang natutunan sa video na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Dito, sama-sama tayong natututong maging mas mahinahon, mas matibay at mas totoo sa sarili. Ngayon kapatid, gawin natin ang ating ritual. Huminga ka ng malalim, damhin ang katahimikan at sabay nating ulitin. Kalma ang lakas.